Hi guys, welcome back to my YouTube channel, Herbs Tech Lab. For today's vlog, this is continuation on TP-Link AR605 gigabit router. Sa unang vlog natin, nag-configure tayo using standalone mode ni TP-Link AR605. So ngayon, magko-configure naman tayo using Umada controller. So, ano nga ba yung Umada controller? Isa siyang software-defined networking. So, centralized siya na magko-control dun sa mga Umada equipments katulad ng Umada routers, Umada switches, and Umada access point. So, punta lang kayo dito sa website nila and then click nyo tong mga devices na to. So, pag kinilik nyo yan, makikita nyo yung mga models ng Umada network devices. Meron nga palang three types si Umada controller. Si cloud-based, software-based, and then hardware-based. So ngayon, ang pinagkaiba niya, si cloud-based kasi, meron kasi siyang server na naka-install na yung Umada software controller. So web-based kasi yung interface nun. So papakita ko sa inyo mamaya pag nagko-configure na tayo. Meron tong trial na 30 days. Tapos ang licensing neto, per devices ang neto, licensing. Mapapamahal tayo guys kung mag-a-avail tayo ng cloud-based controller. So for me lang guys depende sa inyo kung paano yung magiging setup ng configuration nyo or network topology nyo dyan, yung concept nun sa company nyo. Same lang naman ng concept, silang tatlo. Pero ito kasi hardware and then ito kasing Umada software i-install natin sa physical server para makontrol natin itong mga devices na to. Pag wala pa tayong budget kay Umada hardware controller. Kasi yung mangyayari kasi niyan, for example, meron kayong mga branches, maraming branches nyo. Ang gagawin nyo ba is magsiset up pa kayo ng per physical server doon or physical PC para lang makontrol yung mga devices. Depende na lang talaga guys kung malaki yung setup nyo sa network, sa company. So, mas better talaga mag-Umada hardware controller na lang kayo para mas lessen din yung pagbili ng mga mag-setup pa kayo ng PC para lang dito sa software controller. So, recommended ko lang to dun sa mga wala pang budget, hindi pa nakapag-budget ng hardware controller. Kasi ang kagandahan dito, pwede natin yung mga configuration nyo na dito, pwedeng may transfer dito. I-export naman, tapos may import dito sa hardware. Ito yung goals and tasks sa ating project. So, yung goals natin is to provide a beginner to intermediate understanding of Umada software controller. So, ang goal ko talaga is maintindihan nyo yung mismong Umada software controller, kung paano siya nag-work. And then, i-share ko sa inyo paano mag-implement ng VLAN segmentation kay Umada software controller. And then, magsiset up din pala tayo dito ng guest portal for guest access. Magbablock tayo ng specific website or application. Both yun, website and then application, magwo-work siya sa mobile phone, sa laptops, desktop. So yun, papakita ko sa inyo yung configuration nun. And then magko-control tayo ng bandwidth using bandwidth control kay Umada software controller. And then mag-implement tayo ng basic security ACL to restrict unauthorized access. VLAN to VLAN to guys. Share ko din sa inyo yung mga pros and cons dun sa ACL pagdating kay ER605 dahil meron yun meron siyang limitations. So ngayon yung task na gagawin natin, mag-install tayo ng Umada software controller dun sa ating spare PC. Pero yung spare PC ko kasi nakasetup siya kay virtual machine or kay VMware workstation. Ililink natin yung ER605 kay Umada software controller. Tapos magki-configure tayo ng VLANs, configure ng bandwidth control, setup ng captive portal, basic ACL, and then specific website na ibablock and allow natin. Per VLAN yan. So, ang prerequisite natin guys is SSD 60 to 120 GB. Diyan kasi mag-store yung database nung Umada software controller natin. And then 4 gig to 8 GB para mas stable yung natin, connectivity ng hardware pati yung software natin. Dadaan kasi yan sa network. So si Umada software controller yung mag-handle nung load nung per devices. Umada software controller installer, ito yung kailangan din natin. And then syempre kailangan din natin ng device ni Umada. By the way guys, this is not sponsored. Please subscribe para syempre pag soon lumaki man yung channel natin, magkaroon tayo ng budget, makabili pa tayo ng mga equipment, and then ma-share ko sa inyo kung paano yun i-configure. So maraming salamat sa mga viewers and subscriber natin. Ang laki ng tinaas nung last vlog ko. Umabot siya ng 6.8K views in 1 month. And then maraming salamat doon sa 30 plus na subscribers na na-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat at saludo ako sa mga IT guys, IT administrator na laging nag-upskills
So ito nga pala yung network topology natin for this project. So ang gagawin kasi natin, magke-create tayo ng dalawang VLAN kasi yung VLAN 1 default na yun, and then papalitan natin nung IP address kasi default IP address kasi yung nakakapag binuksan nyo to, naka-default yan na 192.168.0.1. So magiging ano na siya, 174.170.0.1. So ngayon, ang setup kasi natin ngayon, may Omada software controller na nakakonekta dito. Syempre, kailangan nakakonekta yun. 24/7 dapat to nakabukas kasi hindi magwo-work kapag, for example, nag-create na tayo ng captive portal or guest portal dito sa ating access point. So kapag nakapatay ito, hindi niya na ma-access yung hindi na magli-link yung guest portal. Mag-e-error. Meron siyang error page na lalabas. So 24/7, ito lang yung cons ng software controller ni Omada. Kasi setup naman tayo for employee. Ito yung subnet niya, yung 20.0/24. Ang gagawin natin dyan is ililimit natin yung bandwidth niya to 50 Mbps. Depende sa inyo kung anong bandwidth control for your choice, guys. And then, ibablock natin yung social media. Magbablock tayo dito sa VLAN 20. And then, ipapakita ko rin sa inyo yung specific IP address na i-allow natin yung internet lang doon sa IP address na yon dito sa VLAN 20. Binibigyan ko lang kayo ng idea. For example, mag-create kayo ng isa pang VLAN for dun sa mga executives nyo na naka-bypass lahat yung access nila. Ito naman yung additional theory natin for the medium to large business network topology. So ngayon, meron ditong ER605. So, siya yung magsisilbing DHCP server natin, magkikreate ng VLAN. Magkikreate din tayo ng VLAN dito, syempre. And then, itatrunk natin dito sa layer 2. So ito yung magsisilbing deployment dun sa mga, ito naman, for example lang naman itong mga PC na to. Pwedeng switches yan, additional switches kung may third floor kayo, second floor. So, ginawa ko lang siyang PC. Madali siyang basahin. So, kapag ganito yung setup natin, kailangan ng layer 2 switch na, kasi kukulangin tayo kukulangin tayo ng ports dito. Dito tatagos yung mga trunk. So, ilan yung VLAN natin? 3. For example, madagdagan kayo ng isa pang ISP. Kakabit nyo dito sa pangatlong port. So, 1, 2, 3, 4 na port. Yan lang yung internet natin. And then, dalawa na lang yung matitira. So, kailangan talaga natin ng layer 2 switch para tumagos yung mga VLAN na i-create natin. Ito yung Omada controller natin. Dito rin nakakabit. And then, ang kanyang subnet is yung 0.0/24. So, 174.170.0.1. So, yung magiging IP address nito is yung 0.2. So, management subnet yung 0.0/24. And then, ang magiging IP address nito, magiging IP address nung Omada controller natin is 0.254. Isa-set natin. So, kasama siya dun sa management subnet. So, for example lang guys kapag ang access point natin is multi-SSID na kaya niya mag-handle ng multiple VLANs, ang magiging IP address nito, yung management niya is magiging 0.0/24. So, sasama siya kay management subnet. Pero ngayon kasi, ang nilagay ko kasi dito is, for example, wala pa kayong multiple VLAN na SSID or yung access point na ganun yung feature. Ginamit ko lang dyan yung generic na access point na isa lang yung na-handle niya na SSID and then wala siyang VLAN. So, ang makukuha niyang IP address is yung VLAN na ang ginawa nyo for the guest subnet. I hope sana makuha nyo yung point ko kapag configure na natin and then actual configuration kayo. And then idadagdag ko rin pala guys kailangan mas better na layer 2 na TP-Link switch na Jetstream ang gamitin nyo kasi may limitation siya ACL na security. Dito kasi may gateway ACL, meron naman switch ACL, meron din siyang EAP ACL. Papakita ko sa inyo yan dun sa Omada software controller natin para mas magets nyo or mas maintindihan nyo yung workflow or yung process ng Omada software controller. So, tara guys, simulan na natin yung configuration. Sa pag-install ng Omada software controller. Ito yung page niya. Lalagay ko na lang sa description box yung link. Please choose the version. So, version 5 yung latest nila. And then, ito yung pinaka-latest na controller software. Version 5.15.6.7. So, depende na lang yan kung may bagong update. Maglalabas naman dito sa website nila, sa link nila. So, na-download ko na siya.
and then install na natin. Before dyan, kailangan extract muna natin. So, extract natin. So, basahin nyo na lang kung masipag kayo magbasa ng mga documentation or release note. Importante din yan. So, install na natin tong Umada controller. So, ang ginamit ko nga palang operating system dito is Windows 10. So, ito yung specs, guys. Yung storage niya is naka 60 GB, 4 GB RAM, tapos yung CPU niya naka 2 cores. So, may kulang siya, kailangan natin i-download. Dapat lalabas din kasi yung kailangan nitong Java. So, install din natin yan. Pag hindi nag-appear, guys, download na lang kayo sa website nila nung latest version ng Java. So, try natin ulit i-open yung application ni Umada Controller. Hindi kasi siya magwo-work pag wala siyang Java na application. So, dito, bigay ko na lang din sa inyo. Open nyo lang yan. Type nyo lang sa search bar or kay Google, java.com. And then, click nyo lang tong desktop. Then, download Java. So, install nyo lang yan and then wait nyo lang to. Wait nyo lang mag-start yung server ni MongoDB. So guys, nakakabit na rin pala dito yung yung Umada ER605 natin. So check natin yung network. So check natin yung status. So yan, nag-up na yung finish na yung nag-start na yung mismong server. So mag-o-open yan dun sa browser na naka-default sa inyo. So close, wag nyo minimize nyo lang. So dito siya mapupunta sa icon tray. So ito siya. Click nyo lang din, mag-o-open din siya. Minimize nyo lang, wag nyo i-exit. Kasi kapag once na in-exit nyo yan, hindi nyo na ulit hindi nyo mabubuksan yung portal page niya. So, pakita ko lang din sa inyo yung IP address na nakukuha. Ito yung default IP address. So, naka 0.1 siya. So, ma-access nyo yung Umada ER605 natin sa browser. So, type nyo lang. So, magiging kapag kinonfigure nyo siya dito, pag kinonfigure nyo yan, magiging standalone yung configuration. So, disregard nyo na to guys. Close nyo lang yan. Close lang. And then, focus po tayo dito sa Umada controller. Administrator name of your choice. Pwede nyo ako email guys dito sa aking email address. Kung need nyo ng support, pag-usapan natin yung service level agreement natin. Tutulungan ko kayo dun sa mga configuration na kailangan nyo sa business or company na pinapasukan nyo. So, password of your choice. And then, yung cloud access, disable muna natin. So, config new setup dahil wala tayong wala akong backup file. Config natin new setup. And then, controller name. So, lagay natin dyan, controller name natin is, and then, syempre Philippines, yun yung time zone natin. Click next. Site name. Yan, depende sa inyo kung anong site name. For example na lang is Tech Lab QC. And then, lagay natin ngayon is yung time zone. So, username, ito yung magiging device account natin for the equipment. So, isi-same ko na lang din doon sa ginawa natin kanina para hindi rin nakakalito. So, lagay ko na lang dito lagay ko home kasi nasa bahay lang ako. So, next. And then, ito guys, lumabas na kaagad yung device natin kay Umada, yung ER605. So, pwedeng skip na lang muna natin to. Skip muna. Then, skip muna natin to. Skip, and then yan, finish. Diyan na siya sa login page niya. Login na natin to. So, close lang to. So, yan. Nakikita nyo na, bago yung interface nila guys. Bago yung interface. So, wag lang kayo malilito. Nagulat lang din ako kasi bago yung interface nila. Pero, same lang din naman ng concept. So, nandito pa rin yung global view and then yung site view. So, dun tayo sa site view. Click yung device. So, pending pa rin siya. So, adapt natin. Click natin yung adapt para mag-sync from Umada controller papunta dun sa device. So, wait lang din natin. So, yan. Refresh natin. So, provisioning na siya. Click lang yung refresh. Configuring. Ayan, connected na siya. So, close natin to. Refresh natin ulit. Config natin. Click natin yung config para ma-rename yung naka-MAC address kasi to guys. So, ang gagawin natin, same na lang din natin sa model niya. 605B2. Then, apply. I-set muna natin yung IP address. Click lang yung settings. Sa wired and wireless network, click lang yung LAN. After maklik yung LAN, dito na tayo nakikita yung default. Papalitan natin yan. So, click lang natin to.
So, yung VLAN pa rin is VLAN 1. Palitan lang natin to ng acronym ni management na management subnet. And then, yung IP address niya is 174.170. Ano to subnet of your choice guys. Depende sa inyo kung paano yung IP addressing nyo. 0.1 so /24 and then enable yung DHCP server. So 170, 174.170.0. So yung starting point natin dito is 100. So 174.170.200. So after natin to ma-input yung DHCP range, yung DNS server auto lang natin and then click save. Settings, punta muna kayo sa internet, i-activate muna natin tong LAN 1 na 1/LAN1 para mag-activate yung dual ISP natin. And then yung online detection niya gawin natin 1 minute. So apply, confirm, and then dito guys yung link backup gagawin natin para to sa failover. Primary natin yung 1, tapos 1/LAN1. So enable backup link when any primary 1 fails. So apply. So guys, papakita ko naman sa inyo kung paano mag-create ng new VLAN. So dito kasi naglagay na ako ng example dito. So ito yung employee subnet. Check natin yung configuration guys Pakita ko sa inyo. So click edit, employee _ subnet. So kayo na bahala kung anong choice na gusto yung name dito. So yung purpose niya, interface. So wag niyo i-click yung VLAN kasi tatagos lang yan. So parang papa-accessin nyo lang yung port na yon dun sa VLAN na yon. Pero dito kasi yung purpose is interface. Check nyo yung LAN interfaces. So yung LAN interfaces, lahat ng ports na naka-check dito, ma-access niya kung itatrunk natin or itatag natin siya para maka-access dun sa mga layer 2 and layer 3 switches na extend. So VLAN 20, tapos gateway or subnet of your choice. So third octet pinilitan ko lang ng 20. After nyan, yung katulad kanina sa ginawa natin kay management, enable yung server. So starting ko is 50. Naka-auto yung DNS server. Kasi kapag guys ito share ko lang din sa inyo, kapag minanual nyo tas in8888 nyo tas 1111, hindi mag-activate or hindi mag-work yung URL filtering. Mag-work lang yung configuration nyo for blocking kay application control lang. So napansin ko kasi yon yung nagse-setup ako na in8888 ko and 1111, hindi nagwo-work dun sa URL filtering. Sabi ko ba't hindi gumagana? So yun lang guys. So click save. After nyo yung ma-save yun, for example guys for the executive subnet, pag magki-create kayo ng VLAN, i-activate nyo yung 8888 tapos wag nyo nang ituro yung wag nyo nang ituro doon sa configuration nyo for blocking itong subnet na to. For example, VLAN 50, tas yung subnet nila, wag nyo nang ituro doon sa wag nyo nang lagyan ng policy para hindi siya ma-block dun sa mga website. So open lang siya for the executive or sa mga bosses na dyan sa company nyo. Same with guest, ganun din, katulad doon sa employee. So save nyo lang, ayan, auto nyo lang yung DNS and then click save. So guys, ganito naman ang mag-activate ng URL filtering, yung ginawa nating site. And then sa settings, click lang yung settings, tapos URL filtering dito sa network security, click nyo lang yan. So gateway rules, dahil yung device ko is gateway na ER605. So create new rule. So kayo na bahala kung anong gusto nyong name. So sa akin, social media for testing. So syempre, testing lang naman to. So i-activate nyo lang to dun sa mga users na no need gumamit ng Facebook, tapos YouTube. Sabay na natin din si Netflix.com. So, mode niya, URL path, and then network is select yung ginawa nating employee subnet. So, nakadepende yan dun sa sa description na ginawa nyo or name. Save. Basta policy is deny. Pero pwede nyong gawin yung IP groupings niyan, pwede kayong mag-create ng specific na IP kung sino yung ibablock nyo. So dito muna tayo sa source type. For testing, kayo na bahala mag-explore regarding kay IP group. Save. So si Facebook,
click si Facebook. So, loading lang siya. Same with YouTube. Based dun sa nakita nyo kanina, ang nakukuha niyang DNS ay yung 174.170.20.1. So, mas ano talaga, prefer ko rin talaga na i-secure nyo yung policy regarding dito sa DNS server. Kasi may minsan meron talagang pasaway na employee na ito dapat hindi to na bubuksan kasi ito naka-administrator kasi ito. So yan, baka mamaya 8888 niya yan or 1111. So tatagos talaga yan, ma-access niya to. Ma-access niya yung mga website. So open siya. So, ganito naman guys yung configuration para kay application control. Para dun sa mga naka-cellphone, mabablock din pag nakakonect sila sa subnet ni employee. Or pwede kayo mag-create ng iba pang subnet para sa mobile phone ni employee. So, rules niya, number one, gagawin nyo muna is pupunta kayo sa rules management. So, magkikreate kayo dyan. Lagay na lang natin dito, for example lang, kayo na bahalang mag-rules name. So, social media. And then, ito guys yung scheduling importante to. So, pwede kayo mag-create. So, ang kinreate ko kasi dyan, naka everyday, tapos naka 12 a.m. hanggang 12 a.m. So, parang 24 hours. So, click nyo yung everyday. So, nirename ko siya as everyday. And then, for the selection muna, sa isang selection muna tayo. So, lagay muna natin dyan Facebook. I-select nyo lahat kung ano yung lalabas. Kay select apps dun sa search engine niya, search bar, apply. Kung hindi niya tinatanggap yung same na So, lagyan natin na underscore. So, yan. Kung ayaw niya ng space bar. Para madagdagan ng application, edit nyo uli, tapos add kayo. So, pwede nyo nilagay dyan si Netflix. Certain lang, pili lang yung mga application dito guys. Wala yung Bilibili. So, add tayo. Add natin Netflix. So, yan. Then, apply. Add naman natin si YouTube. Lahat. Click nyo lahat. Para lahat ng server, mablock niya. So, apply. Para ma-apply yun doon, apply nyo din dito. After nyan, kailangan sa application filter. Ito, edit na rin natin to. Lagyan natin to ng RM. Parang rules management yung ibig sabihin. Apply nyo. Tapos, application filter. Kailangan tong application filter para mag-show dito sa D-Packet inspection. Kaya ako hinuli to guys para sunod-sunod yung configuration. So ngayon, gagawin natin dito AF para application filter. Tapos SM na lang. Yan. Tapos select nyo ngayon tong RM. Kaya na lang bahalang mag-change kung ano yung gusto nyong mga pangalan. D-Packet inspection, enable, tapos create new assign restriction. So, dito guys, di siya katulad ng URL filter na may IP group. Per subnet to guys. So, medyo dito lang kayo parang magbe-brainstorming kung sino yung may access o sino yung walang access. So, select natin si employee. Ay, hindi. Select natin si guest subnet kasi yun lang yung may wifi So, ngayon, ito, AFSM, tapos confirm. So, papakita ko ngayon dun sa mobile application. So, test natin sa application ni YouTube. So, wala siyang viewing dun sa mga videos. So, next naman natin si Facebook. So, yan, loading lang din si Facebook. So, test naman din natin si Netflix. So, working ang ating configuration kay application control. Ang gagawin naman natin, ang next naman natin is mag-create tayo ng guest portal. So, click lang natin or itapat lang natin sa settings and then click natin tong portal. Create new portal and then i-rename sa gusto nyong pangalan or details. Lalagay ko na lang dyan, guest portal. And then, SSID and network, iselect natin yung subnet na ginawa natin kay guest. Click host hotspot and then voucher and local user. Then, na success page. Next naman natin is ito. So, portal customization, pwedeng import customization, tapos download nyo na lang yung template at check nyo sa documentation kung paano siya i-edit. Pero ang gagawin natin yung default. So, ngayon, default lang na picture and then logo. Ito na lang ako magdadagdag sa welcome information. Herbs Tech Club Guest Wi-Fi. And then, in terms of service, kayo na bahala. Lalagay ko na lang dito. Kindly get
get the voucher code at reception. So, ayan siya. Lagay natin ng copyright. Lagay natin dyan, Herbs Tech Lab, YouTube. Then, click save or apply. So, papakita ko naman sa inyo yung management portal ni Guest kay Omada Controller. So, dito, ito yung hotspot. Click lang natin, katabi siya ng settings. So, magpo-proceed siya sa new page. So, ito yung portal page ng Captive portal ni P-Link Omada Controller. So, click lang natin yung voucher para makapag-create tayo ng generated password. So, nakapag-create na ako ng 10 Mbps. Guys, ito lang pala, merong configuration pagdating kay yung bandwidth limit. So, nag-work lang to kapag meron kang device ni Omada na access point. Yung model niya is EAP access point. So, hindi siya mag-work kapag ang gamit kasi natin ngayon is yung gateway, yung ER605. So, sinelect lang natin yung subnet niya. So, kailangan i-change pa natin yon dun sa i-configure natin yung bandwidth control niya kay Omada Controller. So, papakita ko muna sa inyo kung paano create ng voucher. So, ito, yung voucher group niya, for example, 5 Mbps. And then, code length, bahala na kayo kung anong gusto yung voucher group name niya. So, yung amount ng generated password, ginawa kong 10. 10 muna for the testing natin. And then, yung code length, dapat mababa. Ito yung pinaka-minimum niya, 6. So, code format, halo siya ng numbers pati letters. So, ito, wag nyo na lang galawin yan. Okay na to. Pero yung unlimited for usage, pwede yan. Kapag gusto nyo dun sa isang voucher code, maraming makakonect. Pero nilagay ko na lang muna dyan isa. So, duration, 1 hour. So, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung rate limit. Kapag kinostom nyo, lalabas yung download limit. So, default lang. Dahil hindi naman siya mag-work kay fired. So, basahin nyo na lang ito yung, information niya. Bahala na kayo kung anong gusto nyo dito lagay, yung print comments. So, ayan, save. So, para makita nyo rin yung mga use code, lalabas yan dyan. And then, pag magpiprint, pwede nyo munang select nyo lang ng dalawa. Print selected vouchers, ito itsura niya. Yan. Pero kung gusto nyo lahatin, pwede yon. Pwede nyo i-print unused. Yan. Print all unused. Yan. So, ganyan yung itsura niya. Paano mag-bandwidth control para malimit natin yung bandwidth na 5 Mbps. So, bandwidth control, punta kayo ulit dun sa portal natin. Settings, transmission, bandwidth control. Then, create tayo ng new rule. Gawin natin 5 Mbps. Then, select the network to guest subnet. Then, i-all nyo yung 1 para naka-dual ISP. So, Mbps 5, and then 5. So, individual, wag yung shared. Kasi kapag shared nyo yan, pag marami kayong guest, lalo na sa hotel, so yung 5 Mbps na yan, hati-hati sila. Kailangan per individual. So, 8, test natin ngayon. Both pag login nung guest portal na, ay yung guest voucher. Check muna natin yung authorized client kasi nakakonect yung mobile phone ko dito eh. So, ito, delete natin lahat yan. So, ngayon, test natin ngayon sa mobile phone. Kukonect ko dun sa SSID na ginawa ko, herbstechlab-guest. After nyan, automatic mag-show yung guest portal na ginawa natin kanina. So, dalawang klase yung authentication, voucher access, and then local access. So, focus tayo dun sa voucher access. Ay, voucher expired pala yung input kong code. So, ngayon, palitan natin yung code. After nyan, mag-show yung success redirecting. So, authentication, success na siya. And then, ngayon, magte-test tayo ng speed test. So, dapat 5 Mbps makukuha nito. So, working yung configuration na ginawa natin kay bandwidth control. So, download and upload, working. Natin is yung ACL configuration or yung basic security natin na hindi magkakakitaan yung mga VLANs. So, punta lang tayo ulit dun sa site and then punta tayo sa settings, network security, ACL. So, lagay natin dito guest block access to employee subnet. Then, select the direction, LAN. So, ang limitations niya lang guys itong LAN, hindi siya pwedeng mag-set up ng IP per IP groups. So, mamaya pakita ko sa inyo sa switch ACL. Click lang yung guest, network uli, and then employee. Then apply. Wait lang. Protocol, kailangan select all para lahat ng protocols naka-block. Para naman sa employee, na hindi niya ma-access yung portal page natin, gawin niya is MGMT block access. Hindi, mali. Employee pala. Employee block access to
MGMT subnet. Depende sa inyo kung anong description na ilalagay nyo para hindi kayo malito. So, network uli, click network uli, employee, ibablock kay yung subnet na yan. Tapos, select all, create. Kaya hindi ko lang ginawa guys yung guest block to MGMT. Kasi kapag binlock ko yon, magkakaroon ng problema pagdating sa sa guest portal. Hindi niya ma-access yung guest portal. So, dito kasi, ito yung pinakamahalaga yung switch ACL. Dito lang kasi nagwo-work yung IP groups. So, pwede kayong mag-create dyan ng per IP. Kung saan siya, i-allow nyo ba siya na makaka-access doon. Dito kasi sa sa gateway ACL, wala siyang ganong feature. Kumbaga, kulang. Yun yung limitation niya. So, kaya kailangan natin ng Jetstream na switch from Omada under kay TP-Link. So, yun. Yun yung limitations niya. So, hanggang dito, sa settings natin kay gateway ACL, basic lang talaga siya. Basic configuration lang yung blocking niya dun sa access control. So, i-test na natin yung configuration. So, ito yung isang virtual machine na kinonfigure ko. So, ngayon, ang nakukuha niyang IP address is yung 170.120.51. So, ngayon, ipiping natin yung napiping yung gateway ni 0.1. So, ito siya. Napiping to kasi ito yung IP address ng router. Ping 174.170.0.1. Pero yung controller natin na 254, di siya napiping. Okay lang maping si router kasi gateway to eh. Kumbaga kasama rin to sa routing. Kapag binlock mo pag nag-block kasi tayo dito guys sa may ACL, yung select natin yung LAN to LAN. Pag binlock nyo yung gateway management page, di ko alam kung bug to ni TP-Link. Search nyo yung mga bugs ni TP-Link kaya hindi yan ini-enable. Sa ngayon, ping natin yung PC ko. So, hindi na gumagana. I mean, working yung ating configuration. So, check natin yung portal https 174.170.0.254.8043. So, double check din natin dito. Ayan. Pag localhost kasi, dito siya sa, Omada controller server. So, check natin. So, working yung ating configuration. Hindi gumagana, hindi nakaka-access dun sa ating portal kay Omada. So guys, ito nga pala yung pros and cons nung Omada controller. So yung pros, centralized management. So kapag marami kayong Omada hardware, madali nyo siya makontrol using dun sa ating controller kay Omada controller. Hardware man yan or software. And then, makakapag-create ka ng captive portal. So pwede ka mag-customize ng login para sa guest network. Useful to sa mga katulad ng schools, hotels, sama na rin natin yung hospitals. So, yun. Bandwidth control, meron din naman to sa standalone, pati URL filtering. Yung application control lang talaga yung wala dun sa standalone. Working lang siya pagdating kay Omada controller. So, madaling mag-expand kasi yung network kapag gamit nyo si Omada ecosystem. Lahat ng hardwares niya, katulad ng routers, switches, access points, makokontrol nyo all-in-one sa isang centralized management. So, yung cons nito, complex kasi yung setup nito kumpara kay standalone. Dumidepende siya kay controller. So, pag wala si controller, hindi nyo na makokontrol or hindi nyo na makoconfigure using standalone kasi nakabind na siya kay controller. So, yung cost kasi nito mas mahal dahil yung presyo ng, for example, meron kayong setup ng server. So, or bibili pa kayo ng server or physical PC para lang dito. Mas maganda is meron kayong spare unit na lang sa office, yung mga lumang PC, pwedeng-pwede yun. Depende na lang kung may budget na yung IT department for the year, bili na lang kayo ng hardware controller kasi mas low cost yun sa kuryente. So, isa pang cons dito yung learning curve. Kailangan mo pang aralin. Pero kung kayo tech guy na mahilig mangalkal or magkumpone or configure, pros to, guys. So, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood. And then, dun sa mga viewers na nanood ng last vlog ko, maraming salamat sa inyo. Ang laki ng tinaas ng views. And then, maraming salamat dun sa mga subscribers. I hope na may natutunan kayo dito sa vlog na to. Thank you very much and see you on my next vlog.